Bakit ka ba concern na concern sa pinsan mong yon, ha? Hindi naman natin siya pinsang buo, ah. Anak lang ng pinsan ni na mami yung hampas lupang yon. Kami ang buo mong pinsan, dapat sa amin ka kumampi. Masyado ka nagpapalakas sa kanya. Naghihirap na nga sila, asa ka pa sa ambon niya. Huwag mo sabihin makikiutot ka rin sa kakarampot na pera na bigay ng tatay niya. Yun lang ang alam mo. Tingin mo sa lahat ng tao kasing ugali mo eh. Ganyan ba lahat ng tao nakapaligid sa'yo, ha? Tingin mo kaya lang sila dumidikit sa'yo dahil kailangan ka nila? Lahat ba nasa iyo na? Ang perfect mo naman pala. Kaya kapag wala na kayong pakinabang, inaalipusan nyo na. Ganyan pala ang turo sa inyo ni na auntie. Makakarating talaga tong pinaggagawa mo. Ibabalik ko naman kay Sarah yung nakuha ko, ah. Hiniram ko lang. Bakit kailangan paabuti mo pa kay na mami? Hayaan mo, kapag nakuha ko yung allowance ko this month, ibibigay ko kagad sa kanya para hindi na umaandar yung bunganga mo. Kalalaki mong tao, ganyan ka. Siguraduhin mo lang. Kung hindi mo kaya, kahit bilhin mo na lang yung mga pangangailangan niya. Baka gusto mo pang makarating sa daddy mo ang ginagawa mo. Kung sa tingin mo makakalusot ka sa mami mo, tignan na lang natin kung palampasin ka ng daddy mo. Kalalaki mo rin tao, hutero ka. Minsan, kung sino pang kamag-anak mo, sila pa ang hindi mo nagiging kakampi. Wala sa dugo, lalo kung ayaw nila sa'yo. At lalo na kung laging may kinalaman sa panlalamang. Dahil yon ang dinanas ni Sarah. Ngunit lahat ng pagtitiis ay may hangganan. Lahat ng kasamaan ay may kabayaran. Ano kaya ang nararapat na parusa para sa mapang-api na kamag-anak? Ano ba, Clara? Ganyan ba kahina ang ulo mo? Pangalawang beses mo nang tumuloy sa bahay namin. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin alam na magkaibang gamit naming Fabcon sa pang-alis at pambahay na damit? Hindi porkit hindi ka sanay na gumamit ng ganyan sa pipitsugi mo mga damit, magiging tanga ka na rin dyan. Hindi ka pa ba nakakita niyan, ha? Pasensya na po. Kasi ibang kasambahay po ang naglalaban ng mga damit nyo. Ngayon lang to pinagawa sa akin kasi wala sila. Bakit hindi ba niya sinabi sa'yo bago siya umalis? Baka naman sinasabi mo lang yan dahil wala yung tao rito. Sa kanya mo na lang sinisisi yung kasalanan mo. Hindi po. Pasensya na po. Uulitin ko na lang po. Boba ka kasi. Nagmamagaling ka kasi palagi. Hindi ka man lang marunong magtanong. Nagsasayang ka ng sabon porket hindi ikaw namimili rito. Wala na yatang pumapasok dyan sa kukote mo eh. Sa susunod na mangyari to, wala kang kakainin sa buong araw. Naiintindihan mo ba? Opo, pasensya na po talaga. Aayusin ko na po to. Galit na umalis si Mon at iniwan sa likod ng bahay si Clara at Sarah. Nagbabantay rin kasi si Clara dahil siya ang nagmamando kung paano dapat labhan ang damit ng kanyang kuya. Huwag mo masyadong ibabad yan at baka mawala ng kulay ng damit ni kuya. Ano ka ba? Mamahalin pa naman yan. Huwag yan! Yung kulay dilaw, yung kusutin mo. Mas madumihin yon. Ano ba yan? Ay naku, kailangan ko bang sabihin sa'yo lahat ng mga kailangan mong gawin? Alam mo, nakakarindi ka. Kung gusto mo, ikaw na lang kaya ang maglaba rito para hindi ka nag-aangal. Dinaig mo pa yung menopause nating kapitbahay, kakadada mo dyan eh. Eh kasi nga, hindi mo inaayos yung trabaho mo. Kailangan mo palaging tinuturuan. Bakit? Teacher ka? Nasa eskwelahan ba tayo at kailangan mong mangaral? Ang papel mo, porki maputi ka lang eh. Ay, whatever. Makaalis na nga. Matapos ang araw na yon, naghanap ng iba't ibang dahilan si Clara para manduhan ang pinsan niya na nakikituloy lang sa kanila. Ginagawa niya rin itong alalay, lalo na kapag may laro sila ng volleyball. Kahit paggamit ng mga kaibigan ni Clara, ang pinsan niya ang pinagbibitbit niya. Minsan pa nga, nagtanong ang mga kaibigan ni Clara kung saan niya nakuha ang alalay niyang yon at gumawa na lang ng kwento ang dalaga. Hindi niya inamin na pinsan niya si Sarah. Ayaw niya rin namang tanggapin dahil kinakahiya niya ito. Kinukutsa pa nga nila ito, ginagawang katatawanan. Minsan pa, umuwi silang dalawa. Nakababa na si Clara ng sasakyan habang si Sarah binibitbit pa ang lahat ng gamit na naiwan ng pinsan. Hindi ka ba bibilis? Ang kupad mo naman eh. Bilisan mo naman dahil naiinis na ako. Tulungan mo kaya ako. Gamit mo tong lahat Kung hindi lang ako pinapakiusapan ni tita, hindi naman kita sasamahan. Ano ka ba? Prinsesa na nakatira sa mansyon? Ako? Ang pagbubuhatin mo? Hoy, mahiya ka naman no? Kaya ka nga pinasama sa akin ni Mommy para ikaw magbitbit ng mga gamit ko.
Tsaka puno ng pawis ko yung mga yan, no? Alam mo ikaw, ang dami-dami mong angal. Kapag nandito ka sa bahay, nag-aangal ka sa mga gawaing bahay. Kapag isinama ka naman sa labas, ganun pa rin. Alam mo, kaya wala kang sariling pamilya dahil wala ka ng ibang ginawa kundi umangal lang umangal. Wow, ako pa pala ang dapat magpasalamat. Kung laitin niyo ako ng mga kaibigan mo kanina, akala niyo kung sino kayo. Kung umasta kayo kanina, akala niyo lalaban kayo sa competition eh. Hindi nga kayo marunong pumalo ng bola. Hasal kalye ka talaga, no? Kung gusto mong magmukhang haggard, gawin mo na lang sa sarili mo. Kaya nagkakasundo kayo ni Manong tricycle driver kasi parehas kayong hampas lupa. Eh bakit ka sumasakay sa kanya kung hampas lupa siya? Siya nga may sasakyan eh. Eh ikaw, nakikisakay ka nga lang sa kanya, ang dami mo pang sinasabi. Kaya siguro ayaw nang bumalik ng mga pinsan natin sa inyo eh. Kasi ganyan ang ugali niyong magkuya. Akala mo kung sino kayong ubod ng taas? Kung ayaw nila, di bahala sila. Kawalan ba namin sila? Sila na nga lang yung pinapatuloy, pinapalamon, sila pa yung maangal. Alam mo, pare-pareho lang naman kayong palamunin ng mga katulong namin eh. Kung ayaw nyo kaming sundin, hindi umalis kayo. Ganun lang yung kadali, no? Nakakaawa ka. Nasobrahan ka na sa hangin. Ano ka mo? Gusto mo bang masampal kita? Bahala ka na nga dyan. Mahirap makipagtalo sa'yo. Baka magsumbong ka pa eh. Sumbongera ka pa naman. Umirap lang si Sarah bago siya pumasok sa loob ng bahay. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang dalaga. Hanggang sa isang araw, nasa kusina si Sarah. Pinuntahan siya ng pinsan niya para lang utusan magtabas ng damo. Masusunog po yung niluluto ko eh. Pakulo naman na po yung pagkain. Pwede po pagkatapos na lang natin kumain? At ano, pagtapos mong kumain, sasabihin mong kakakain pa lang kaya mamaya na ulit? Yung mga katwira mo, bulok na yan. Tanggalin mo na ang mga damo kung ayaw mong sa labas matulog mamayang gabi. Bilisan mo dyan ha, dami mo dahilan. Hihintayin ko pa kasi si Manong para matulungan ako sa pagtatabas. Sinamahan niya nga si Manang Lolit para mamili ng grocery natin, di ba? Kung umasta ka parang pinapagod ka namin dito. Konting pagtulong lang sa gawaing bahay, hindi mo pa magawa. Wala kang kusa eh. Yan bang ginagawa mo sa mga kamag-anak natin? Buti natatanggap ka pa nila kung ganyang kakatamad. Tumutulong naman po ako. Sadyang hindi pa lang po talaga ako tapos sa pagluluto. Ako na nga po ang nagkusang magluto dahil nga namalengke si Manang. Saka sinabi naman po sa akin na si Manong na lang ang magtatabas. Hihintayin ko pa silang magkaroon ng oras para matabasan ng labas? Nakakaya sa mga kaibigan kung darating mamaya. Kung madumi ka sa sarili mo, wag mong dalhin sa pamamahay namin ha? Anong gusto mo? Paano kung sabihin ko kay na mami na paalisin ka na lang ha? Saan ka hanapan ng papa mo ng matutuluyan? Ay, eto na po, gagawin ko na. Pabantay na lang po pala niyan, kuya. Patayin mo pag kumulo. Dami mo pang sinasabi, gagawin din pala. Gusto mo pa akong mainis sa'yo eh. Wala namang magawa si Sarah. Utos na yon sa kanya. Hindi naman sana siya kasambahay dahil may dalawang kasambahay roon. Sadyang sa kanya lang gustong ipagawa ng mga pinsan niya ang ganong klase ng trabaho. Nakikitira daw kasi siya at dapat lang paghirapan niya yon. Nagtabas pa rin ng damo ang dalaga. Ang kasambahay naman nakauuwi lang, dumiretso ng kusina. Nabulabog sila sa pagsigaw nito, kaya agad ding napatakbo si Sarah. Doon niya nakita na may umuusok sa kusina at nangangamoy sunog na niluto. Maya-maya lang din, dumating si Mon. Galit na galit ito sa kanya na halos sakta na siya. Tarantado ka ba? Gusto mong sunugin ang bahay namin dahil lang sa wala kang bahay ha? Sabi ko po sa'yo, kuya, bantayan mo eh. Kasi inutusan mo ko. Ako pa may kasalanan? Boba ka ba? Kung alam mo naman palang may niluluto, bakit hindi mo pinatay bago ka umalis? Ang tanga-tanga mo! Sinabi ko naman pong hinihintay ko lang kumulo. Daig ko pa ang kasambahay nyo. Sila kahit paano may pahinga. Kung ano lang ang nakatoka sa kanila, yun lang ang gagawin nila. Paano naman po ako? Kapag wala sila, sa akin yung pinapagawa lahat. Kung 3 silang wala, ako ang gagawa ng trabaho nila. Kahit sino naman po hindi makakayang gawin ng lahat kung iisang tao lang. Kahit nga kayo, alam nyo yun, kaya 3 kasambahay ang kinuha nyo. At anong pinapalabas mo? Minamaltrato ka namin dito? Magganap ka ng ibang bahay na tatanggap sa palpak na katulad mo. Lumayas ka rito! Wag na wag ka nang babalik! Hinila ni Mon palabas ang pinsan. Nakangisi lang na nanonood si Clara habang ang dalawang natatarantang kasambahay ay pilit na umaawat. Walang makapigil kay Mon noong mga oras na yon.
Tanging si Clara lang, lalo na noong sinabi nito sa kanya na baka hanapin ng mga magulang nila ang pinsan nilang yon. Uuwi pa naman sa susunod na linggo ang mga magulang nila. Kaya sa inis ni Mon, sa bodega na lang niya dinala ang pinsan na kinaiinisan niya. Tutal, ayaw mo namang mautusan. Manahimik ka dyan sa loob. Paalamunin! Kayo ayoko malalaman magbibigay kayo ng pagkain sa walang utang na loob na babaeng yan. Dahil kung hindi, isasama ko kayo sa loob. Ayokong makita ang pagmumukha niyan sa labas, ha? Subukan nyo lang buksan. Wala na kayong babalikan trabaho. Halos buong araw na hindi kumain si Sarah. Tiniis niya yon dahil wala naman siyang ibang pagpipilian. Hindi niya nga maintindihan kung bakit ganon ang mga pinsan niya sa kanya. Mababait naman ang mga magulang ng mga ito. Kung may ibang kaanak lang sana siyang malalapitan, doon na lang siya titira. Doon niya mas nauunawaan na mahirap ngang walang sariling pamilya. Walang sariling bahay dahil kahit pakadugo niya, nagmumukha pa rin siyang sampid. Iniwan na kasi siya ng kanilang ina. Ang ama naman niya, wala ring maayos na trabaho para buhayin siya. Mabuti na lang, wala siyang ibang kapatid na daranasin ang katulad ng dinaranas niya. Ilang araw ang lumipas, umuwi ang mga magulang ni Mon at Clara. Napansin nila ang pagiging tahimik ni Sarah. Dagdag pang may mga sugat ang daliri nito. Hindi po namin alam, Mami. Basta tumutulong kasi siya sa gawaing bahay. Napagsabihan ko na nga siya . Sabi niya nahihiya siya. Ayaw naman po niyang magpapigil. Baka mamaya isipin ni Tito na ginagawa naming kawawa ang anak niya. Ewan nga po namin sa kanya. Pakitang gilas o yata. Uy, tinatanong ka, Sarah, bakit daw? Nakakahiya naman kasi kung hindi ako kikilos dito. Kain na po tayo. Ayos lang po na tumulong ako rito. Ayos naman pala, Mami. Tara po, kain na tayo. Matapos nilang kumain, lumabas sila para pumunta ng mall. Binilhan ng mga gamit si Sarah ng kanyang tiyahin. Kabilang na ang mga bagong damit, uniforme at mga gamit sa paaralan. Sinabi rin sa kanya na kung may iba pa siyang kailangan, huwag siyang mahihiya na lumapit sa kanila at magsabi. Ilang araw ang lumipas, balik eskwela na naman. Isang tanghali, pinuntahan ni Sarah ang pinsan niyang babae para kunin ang sapatos na kinuha sa kanya noong isang araw. Gagamitin ko kasi mamayang hapon. Nasira yung sapatos ko. Ano ba yan? Hindi ka ba nahiya? Punta ka pa talaga dito na ganyan yung sapatos mo. Ay, pinagtitinginan ka ng mga klase ko, ho. Magpalit ka nga. Anong ipapalit ko? Tsinelas? Alam mo namang wala akong ibang sapatos tapos kukunin mo pa. Kukunin ko na yung sapatos ko. Bakit mo ba kasi nilalagay yan doon sa sapatosan namin? Kapag nandoon, ibig sabihin lang na sa amin, di ba? Kasalanan mo yun. Umalis ka na. Mamayang pag-uwi ko na lang ibabalik. Malilate na ako kung uuwi pa ako. Wala akong ekstrang dala. Umalis ka na nga. Ay, naku, nakakahiya na talaga, oh. At anong gagamitin ko? Itong sapatos na to? Kaya nga ako nagpabili ng bago dahil wala na akong masuot. Aba, problema mo na yun. Oh, huwag mo na nga akong guluhin. Napagkakamalan pa kasing kakilala kita eh. Umuwi ka na dun. Mukha kang pulubi dyan. Balik mo yan pag uwi natin, ha? Dahil walang ibang pagpipilian si Sarah, umuwi siya para magpalit ng sapatos. Naghanap na lang siya ng kakasya sa kanya. Bandang 5:00 ng hapon noong nakauwi na si Sarah. Pagod na pagod siya dahil sa aktibidad na ginawa sa paaralan. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating? Gumala ka, no? Isusumbong talaga kita kay na mami. Baka mabuntis ka pa dyan. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong isipin. Tinalikuran ni Sarah ang kanyang pinsan habang inaalis nito ang kanyang sapatos. Inis na inis naman ang pinsan niya dahil ayaw niya sa lahat ay ang ganun siya kausapin. Teka nga, sapatos ko ba yan? Sino naman nagsabi sa'yo na gamitin mo yan, ha? Di ba sinabi ko na sa'yong kailangan ko ng sapatos? Ginamit mo yung sapatos ko kaya hiniram ko yung iyo. Ayaw mo magpalit di ako nalang gumawa ng paraan. Bakit? Sino ba ang namili ng sapatos na to? Ikaw ba? Parents ko naman ano ngayon kung gamitin ko? Ikaw yung walang karapatang gumamit ng sakin. Alam mo, nagiging masyado ka ng pakailamera. Kaya pala. Nagsiselos ka. Kasi ako ang isinama ni na tita. Ano bang ipinuputok ng butsi mo?
para sabihin ko sa'yo, yung pinambili ng sapatos na yan, bigay ng papa ko yan. Ipagmamalaki mo sa akin na magulang mo ang bumili. Sinamahan lang nila ako, no? Masyado ka kasing inggitera, hindi ka muna magtanong. Kung tutuusin lahat na nga ng gusto mo, binibigay na ng mga magulang mo. Sige, binilan din naman ako ni na tita ng gamit. Pero hindi ko sasabihin sa'yo kung ano. Bruha ka! Masyado ka ng mapapel. Gusto mo mang-agaw ng atensyon? Tingin mo ba may mapapala ka sa pagpapapansin mo ng ganyan, ha? Ako pa ang nagpapapansin. Kayo nga ang panay utos sa akin eh. Pasalamat nga kayo ng kuya mo, hindi ko kayo sinusumbong. Kahit anong sabihin namin, wala kang pakialam. Nakikitira ka lang dito. Natatakot ka bang hindi na ikaw ang paboran ng magulang mo? Nakakaawa ka naman. Bakit pa kasi kailangan dito ka sa amin makitira? Alam mo, umalis ka na lang dito sa bahay namin. Ayoko sa'yo. Hindi ka naman anak nila mama at papa. Sabi kasi ng papa ko, dito muna ako. Bakit mo ako pinapaalis, ha? Buti ko sina uncle lang magpapaalis sa akin, pwede pa. Kaya ka nakikisiksik sa amin. Kasi hindi ka nababalikan ng nanay mo. Habang yung tatay mo naman, hindi ka naman kayang alagaan. Parang mga magulang mo, inayawan ka kaya pinaampun ka. Pasalamat ka nga at may tumanggap sa'yo. Maganda kasi ako, hindi katulad mo, no? Ang itim kaya ng kulay ng balat mo, gaya ka ng nanay mong pangit. Pareho kayong maitim. Hindi naman pangit ang maitim, no? Isa pa, at least, hindi pokpok ang nanay ko. Ganon. Hindi ka sasabay sa amin. So doon ka na lang sumabay sa mga taong kagaya mo. Sa mga kasambahay na mabababang uri ng tao. Okay, sabi mo eh. Aba, nangaasar ka pa talaga, no? Isusumbong talaga kita kay na daddy. Ewan ko na lang kung saan ka pupulutin yan. Dapat talaga palayasin ka na rito. Nakakatakot ka naman pala. Pero sa pagkakaalam ko, hindi mo naman magagawa yon. Si uncle pa idadamay mo. Kapag sinabihan ako ni uncle, sasabihin ko lang na sinusuway kita. Alalahanin mo, mas matanda pa rin ako sa'yo. Kung iisipin, hindi ka naman tunay na anak eh. Anong inaangal mo? Mas kadugo pa nga nila ako kung tutuusin. Ang maldita mo masyado. Kahit na anong sabihin mo, tunay na anak ang turing sa akin ni na mommy. Kaya nila ako inampon dahil gusto nila ako. Baby pa lang ako, legal na akong kinuha. Ikaw pamangkin ka lang, kaya huwag kang umasta na para bang anak ka. Hindi ko kailangang umastang anak. Pamangkin nila ako. Kadugo ako ng magulang mo. Clara, tunay na kadugo ha. Sasampalin na kita dyan. Sagot ka ng sagot dyan eh. Kahit ano ang sabihin mo, anak ako. Kahit mas matanda ka pa sa akin, wala kang karapatang sagutin ako sa pamamahay namin. Nakikitira ka lang. Kaya ilagay mo sa lugar yung pagsagot-sagot mo sa akin. Parehas lang tayong nakikitira rito. Ampon ka, ako naman pamangkin na inampon pansamantala. Isusumbong kita kay kuya. Sasabihin ko inaaway mo ako. Naging matapang si Sarah kahit na paano. Kahit na alam niyang kapag nagsumbong ang pinsan niya, yun pa rin ang papaboran. Ginawa niya lang yon para kahit paano, hindi siya magmukhang duwag palagi. Ilang araw pa ang lumipas, hanggang sa isang hapon, anong oras na namang nakauwi ang dalaga. Hindi niya alam, nag-aabang na pala sa kanya ang tiyuhin. Nakatayo lang ito sa tapat ng pinto. Di ba daddy, nasabi ko sa'yo na sa Sunny ng gabing umuwi si Ate Sarah. Alam mo, nakita ko yan na may kalandian. Baka doon siya sumasama. Hindi lang niya sinasabi na may boyfriend na siya. Alam niyo, baka magulat na lang talaga tayo na buntis na siya. Kahit minor pa lang siya. Ah, hindi po uncle. May program po kasi sa school. Alam niyo naman pong kapag nagpapaprogram sila, hindi sila nagpapauwi hanggat hindi yun natatapos. Kahit nga po bumili ng pagkain, ayaw ng security guard. Alam mo, huwag ka na magpalusot. Kunyari ka pa dyan. Akala mo ata wala kaming alam ha. Nakita talaga kitang lumalabas ng maaga. Tsaka bakit gabi ka pa rin umuwi? Baka hindi na talaga makapagtapos ng pag-aaral yan. Kung hindi po kayo naniniwala sa akin, pwede niyo naman tawagan yung teacher ko. Mabuti na lang kahit na anong udyok ni Clara, hindi nakikinig ang kanyang ina. Tinawagan ang kanilang guro at doon nakumpirma na nagsasabi ng totoo si Sarah. Matapos nun, kinausap pa rin siya para pagsabihan na umiwas na muna sa mga lalaki kung ayaw niyang mapariwara ang buhay niya. Lalo na, huli na ng halos 2 taon sa pag-aaral si Sarah dahil nga hindi agad na asikaso ng tatay niya ang mga papel nila. Nung kaparehas na gabi, kumakain sila ng sabay-sabay.
Pero sakto na kinailangang lumuwas ng mga tiyahin ni Sarah para sa pag-aasikaso ng negosyo kasama ang asawa nito. Kaya ang naiwan na naman sa bahay ay ang dalawang dalaga. Si Mon kasi ang maghahatid sa kanyang mga magulang sa pupuntahan nila. Kinabukasan, maagang nagising si Sarah para mag-asikaso ng sarili. Clara, dalian mo na nga dyan para makapasok na tayo. Mamaya malate ka tapos ako na naman ang sisihin mo. Sus, kunyari ka pa dyan. Masama lang yung loob mo dahil muntikan ka ng mabuko. Ang galing mo nga gumawa ng kwento eh. Matalino ka sana. Kaya kung yun na lang ginamit mo sa school, hindi ka sana bagsak. Kaya ka pabalik-balik, puro ka walang yaan ang laman ng utak mo. Kung di ka nagmamadali dyan, iiwan na kita. Ang galing mong umarting hindi affected, no? Alam mo, sa susunod kasi, makinig ka sa akin para hindi ka napapahamak. Iniipit mo lang ako. Paano kaya kapag nalaman mong may binigay na naman sa akin si auntie? Ano? May binigay na naman sa'yo si Mami? Teka, ano yung binigay niya sa'yo? Bahala ka dyan, aalis na ako. Bago pa man makapagsalita ang pinsan niya, agad na umalis si Sarah. Kahit nakulitin siya nito, hindi niya sinasabi kung ano bang ibinigay sa kanya. Hanggang sa kinagabihan, nagbihis na si Sarah. Handa na siyang humiga nung dumating ang pinsan niya. Inutusan pa nga siyang magpunta sa bukid para linisin ang mga alaga nilang baboy at pakainin ang mga ito. Seryoso ka ba? Gabi na talaga, Clara. Hindi na ba yan kaya bukas? Saka, nasan ba si Manong? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi mo ba alam kung anong araw na ngayon, ha? Oh, bakit ipagpapabukas mo pa yung pagpapakain sa mga baboy? Nagugutom na yung mga yun. Bakit hindi na lang ikaw ang magpakain? Total, alaga mo naman yun. Ikaw ang magpakain. Isa pa, huwag kang ang utos ng utos sa akin. May mga taong nakatoka dyan. Libre ka na nga sa lahat eh. Tirahan, pagkain. Hindi ka pa magkaroon ng konsiderasyon? Tandaan mo hindi ka prinsesa para pagsilbihan namin. Hindi ka amo dito kaya kumilos ka. Gawin mo muna yung mga pinapagawa sa'yo bago ka matulog. Sayang lang yung pagpapaaral sa'yo. Sa'yo pa talaga yun galing? Hindi mo ako katulad na kakain, manunood, matutulog at puro gastos lang ang gawain. Nakikitira nga ako rito pero hindi ikaw ang nagpapaaral sa akin. Hindi ikaw ang nagbabayad ng tuition ko. Maski isang kusing hindi ako nakakakuha ng pambayad sa'yo. Mahiya ka nga sa mga sinasabi mo. Bago ka magsalita, siguraduhin mong tama at totoo yung mga chismis na nakukuha mo. Ang lakas mong magsalita, mali-mali naman ang impormasyon mo. Kaya kayo iniwan ng nanay niyo kasi ganyan ka. Kahit sino naman magulang, ayoko pag ikaw yung anak. Wala kang karapatang magsalita ng kung ano-ano dahil wala kang alam sa nangyari. Huwag mong basta-basta binubukay ang bunganga mong walang alam kundi ang lumamon lang. Parang santa ang nanay mo ha? Samantalang iniwan ka rin naman. 3 araw. 3 araw ka palang naisisilang. Binenta ka na kina auntie. Pinagpalit sa pera. Ako, kahit iniwan ako ng nanay ko, may tatay naman akong hindi ako pinabayaan. Tunay na tatay. Dugo niya ang dumadaloy sa ugat ko. Pinsan nila auntie. Uulitin ko ha, kadugo. Samantalang ikaw, maski mukha ng nanay mo, hindi mo alam. Kung makapagsalita ka parang ikaw ang tunay na anak. Baka nakakalimutan mong si Kuya Mon lang ang tunay na anak. Ampon ka lang. Pwede kang itakwil kahit anong oras. Tumigil ka na! Ang dami-dami mo ng satsat! Ah! Aray! Aray! Bitawan mo ang buhok ko! Ito ang gusto mo ha? Sige! Lumalaban ka na ha? Sige, ito pala yung gusto mo ha? Nagsalita ng sampal ang dalawa. Walang nagpapatalo at mas lalong walang gustong tumigil. Nagpatuloy sila hanggang sa dumating si Mon, kasama ang ilang mga kasambahay na umawat sa dalawa. Noong nakita ni Clara ang kuya niya, mas lalo siyang nagpaawa. Kuya. Minsan na nga lang ako umuwi, ganito pa ang madadatnang ko. Ano ba kayong dalawa? Para kayong mga bata. Ano na naman ang pinag-aawayan nyo? Siya kasi kuya, ang tamad-tamad eh. Sinabihan ko lang naman na mapakain mo na ng baboy, nagalit na. Tingnan ho, sinampal niya ako. May mga kalmot pa ako. Binabaliktad mo na naman ang kwento? Mag-artista ka na lang kaya, ang galing-galing mong umarte at magsinungaling.
Alam mo kung sino ba talaga ang unang nanakit sa atin. Hindi naman ako babawi kung hindi mo ako sinabunutan eh. Tumigil ka na, Sarah. Kahit anong sabihin mo, hindi mo dapat sinaktan si Clara. Baka nakakalimutan mong bahay namin to. Wala kang karapatang saktan ng kapatid ko. Siya ang nauna. Bakit ako na naman yung may mali? Siguro may ginawa ka na naman kung anong kalukuhan, oh. Hindi ka naman sasaktan ni Clara ng walang dahilan eh. Siya na naman ang sinisisi mo. Paawa ka dyan palagi eh. Kala mo naman kakampihan kita. Tanda mo to ha. Wala ni isa sa bahay na to ang kakampi sa sampid na gaya mo. Alam ko naman ang dahilan nitong lahat eh. Nagsiselo sa akin yan si Clara. Kahit na anong sabihin ko sa kanya na sa tatay ko galing ang pera ko. Sinabi ko na nga tumigil ka na, di ba? Puro ka na lang katwiran. Kaya hindi ka tumatagal sa ibang bahay kasi ganyan ang ugali mo eh. Asal kalye! Mas matanda ka kay Clara. Eh di sana inintindi mo na lang siya. Nagpaubaya ka, hindi yung papatulan mo pa. Para kayong mga musmus na kailangan pang awatin ah. Gabing-gabi na, imbis na pag-uwi ko magpapahinga ako. Nandito ako, sinasaway kayo. Dahil si Mon ang nag-iisang lalaki na anak ng tiyahin ni Sarah, siya ang nagsisilbing pinakamataas sa bahay. Madalas kasing wala ang mga magulang ni Mon, lalo na abala sa negosyo nila. Dahil doon, lagi ring kawawa ang dalaga. Wala man lang siyang kakampi, lagi pang siya ang mali. Ilang araw ang lumipas, laging si Sarah ang pinapalinis ng bahay kahit na kaya naman ni Clara, sa kanya pa rin ipinapagawa. Hanggang sa isang araw, gutom na si Sarah matapos niyang labahan ang mga kumot ng pinsan na si Mon. Nagtungo siya sa kusina para sana kumain. Nasaan yung ulam natin? May ulo ng manok dyan, di ba? Yan yung kainin mo. Ganyan lang yung pwede mong kainin. Hindi ka pwede kumain ng ibang parte. Sa amin to ni Kuya. At wala ka na magagawa ron. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin, ha? May problema ka ba, ha? Hindi naman ako kumakain ng ulo. Hindi ako pinapakain ni Papa ng ulo ng manok. Saka ayoko niyan. Ang dami naman sanang pwede nating ulamin eh. Bakit ganyan pa yung ipapakain niyo sa akin? Hindi, basta. Yan yung pwede mong kainin at yan lang ang kakainin mo. Wala naman dito yung papa mo eh. Kung ayaw mo, di huwag kang kumain. Umalis ka dito. Doon ka at maghanap ka ng iba mong makakain. Ang arte-arte mo, tapos ang tamad-tamad mo pa. Hindi pa rin umaalis si Sarah. Sakto na dumating naman ang pinsan niya. Nakaayos ito na mukhang aalis. Agad na nagsumbong ang kapatid ni Mon kung bakit ayaw kumain ng pinsan nila. Kung ayaw mong kumain, huwag kang kumain. Hindi naman kami magugutom eh. Ikaw naman. Di ka pa magpasalamat dyan. Daming taong nagugutom. Tapos ikaw aarte-arte ka pa. Kung hindi kaya kita pakainin buong araw, may magagawa ka ba ha? Ang sabi niya pa kamo, Kuya, yung papa niya raw hindi siya pinapakain ng ganyan. O bakit? Nandito ba yung papa niya? Nakita mo na? Lagi mo niyayabang ang papa mo. Kung totoong mahal ka nun, hindi ka nun ipapaubaya sa mga kamag-anak natin. Kumain ka dyan. Kung hindi ka kakain dyan, talagang buong araw kang gutom. Huwag mo akong sinusubukan, Sarah. Hindi naman po kasi talaga ako kumakain yan, Kuya. Baka pwede naman kahit ibang ulam. Tigas ng ulo mo ah. Lumuhod ka dyan. Itaas mo yung kamay mo at hanggat hindi ko sinasabing ibaba mo yan, hindi mo gagawin. Huwag mo akong sinusubukan, Sarah. Aalis pa naman ako. Binibigyan mo ako ng kamalasan. Buisit ka talaga kahit kailan eh. Bakit po ba palagi na lang ako? Aba, sinong gusto mo? Ikaw lang naman ang sampid sa pamamahay namin. O sige, magsalita ka pa. Hindi lang ganyang parusa ang gagawin ko sa'yo. Baka gusto mong ihampas ko pa sa itong plato. Huwag kang magdrama dyan ha. Walang maaawa sa'yo. Kahit lumuha ka pa dyan ng dugo, hindi ako babait sa'yo. Kahit na kailan. Tandaan mo yan. Wala nang nagawa pa si Sarah dahil galit na galit si Mon. Halos 2 oras din siyang nakaluhod habang nakataas ang kamay niya. Naiiyak na lang siya dahil wala siyang kakampi. Ayaw niyang magsumbong sa mga magulang ng pinsan niya dahil baka makagulo pa siya lalo. Mas ayaw niyang sabihin sa tatay niya dahil baka mag-alala ito. Nung pinatigil na siya ni Mon, saka lang siya nakaupo ng maayos. Nanginginig pa nga ang tuhod niya at tanging tubig lang ang nagbigay ng kaunting lakas sa kanya. O yan. Siguro naman kahit papano nagtanda ka na. Makinig ka na lang sa susunod Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin alam kung saan ka lulugar? Hindi ikaw ang masusunod sa bahay na to.
Kaya wag mong dinanala dito yung kaangasan mo. Matuto ka magpakumbaba. Hindi ka kakampihan ni kuya. Sino ka ba? Kadugo ka nga pero kapatid niya pa rin ako. Kaya kung ako sa'yo, susunod na lang ako. Magmamataas ka pa sa akin. Ano naman paki ko kung mas matanda ka? Sabi ko naman sa'yo, mas panalo pa rin ako. Sige na, ikaw na. Sa sakit ng katawan ko, tingin mo makikipagtalo pa ako sa walang kwenta mong pag-iisip? Pagod na ako. Hayaan nyo kapag dumating si Papa, aalis agad ako. Oh, Aber, kailan pa yon? Wala kang ibang kamag-anak dito maliban kina Mami. Wala ka nang aasahang iba dahil lumipat na silang lahat sa ibang bansa. Oh, paano yan? Saan mo naman balak makitira? O baka naman, iniisip mong kaya kang bigyan ng sariling bahay ng tatay mo. Kaya ka nga sa amin hinabili ng papa mo dahil wala naman kayong ibang choice. Alam mo, magpasalamat ka na lang na pumayag pa ako. Kung wala kaming malapitang iba, pwede naman ako mangupahan. Nag-iisip na rin naman ako Kundi lang nag-aalala ang papa ko sa akin, hindi ako makikitira rito. Ang hirap niyong pakisamahang magkuya. Hindi ko alam kung saan niyo nakuha yung ugali niyong yan. Samantalang mababait naman sina tita. Naghihirap na nga kayong mag-ama, nangangarap ka pang mangupahan. Walang alam din kasi yung papa mo. Kung marunong lang sana siyang mag-asikaso ng business, hindi kayo malulugi. Hindi mo kakailanganin makitira. Kami kasi, suportado kami. Sinisigurado ng mga magulang namin na hindi kami matutulad sa'yo. Wala ka namang alam sa nangyari sa pamilya namin Oh, akala ko ba naman matalino ka? Bakit hindi mo maintindihan na kaya ka nga iniwan dito dahil gusto ka ng pabayaan? Kung ipagtanggol mo yung tatay mo, akala mo talaga sobrang galing niya sa buhay. Alam mo, mas concerned ka pa sa buhay ko kaysa sa grades mo. Naiirita na ako sa boses mo. Nakakaasiwa pa yung mukha mo. Kasama ba to sa parusa ko? Ang makasama ka palagi? Sige lang, magmalakas ka lang. Ewan ko kung magawa mo pa yan sa mga susunod na araw. Ewan ko kung magbabago ka pa. Hindi ko na kailangan magbago. Dahil ako, tanggap ako ng pamilya ko. Ikaw lang naman yung walang tumatanggap sa'yo no? Tama lang talaga na palagi ka nagugutuman. Baka sakaling gumaning yung utak mo at makita mo na malayo ako sa'yo. I mean, higit ako na mas lamang sa'yo. Wala na akong panahon makipagtalo sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Kahit na nagugutom na ang dalaga, mas pinili niyang huwag kumain. Kahit paramdam na ng sikmura niya ang paghahanap ng makakain. Gusto man niyang umiyak, alam niyang hindi yun makakatulong sa sitwasyon niya. Itinulog niya na lang ang nararamdaman niyang pagod at gutom. Kinabukasan, maagang bumangon si Sarah. Habang naglilinis siya ng bakuran, nakita niya ang kotse ng kanyang tiyahin, kaya agad itong tumakbo para salubungin sila. Inaakala niya kasi nakasama na ng mga ito ang kanyang ama. Nag-aabang siya at halatang nasasabik, pero imbis na tatay niya ang makita, ang isa pa nilang pinsan ang sumalubong sa kanya at niyakap siya nito. Si Maru ang isa sa mga kasundo ni Sarah. Kasunod na bumaba ang masungit na pinsan ni Sarah, si Mon. Hello, Sarah. Ang ganda-ganda mo pa rin. Kumusta ka rito? Buti na lang nakita kita rito. Alam mo ba, miss na miss ka na ni Papa mo. Nakita mo si Papa? Anong ginagawa niya? Kumusta naman siya? Ayos naman siya. Kaunti na lang at matatapos na sila sa ginagawa nila. Ang problema niya, hindi pa nakukuha yung bayad dun sa galing sa kaibigan niya. Yung nakapangalan sa business, baka yung kakulangan na nga lang ang makuha niya kasi nagtago na yung kasosyo niya. Tsaka nagpagawa na siya ng maliit na bakery dun para kahit paano may nakukuhanan siya ng pera habang nandun siya. Ayos na yun. Wala na kaming mahahabol sa manloloko niyang kasosyo. Babalik naman sa kanya yung panlolokong ginawa niya May karma rin yun. Masyado kasing utu-utu yung tatay mo. Hindi kasi nag-iisip bago siya pumirma. Alam na talaga kanino ka nagmana. Anak ka ba talaga nila, auntie? Sama ng ugali mo, masyado ka mayabang. Kala mo kung sino kang perpekto. Bumalik ka na nga lang sa lupang pinanggalingan mo. Baka dun kasing talino mo mga tao ron. Bakit hindi kayong bumalik sa mga bahay nyo? Kesa nakikisiksi kayo sa amin. Malakas na sampal ang sumalubong kay Mon. Galing sa ina niya nakabababa lang ng sasakyan. Pinagsabihan pa siyang ayusin ang pakikipag-usap sa pinsan niya. Nagbabakasyon kasi si Maru doon habang inaasikaso rin ang pagbubukas ng kanilang bagong negosyo. Nung kinagabihan,
Nalaman ni Maru na sa lumang bodega natutulog ang pinsan niya at tanging sa pinlang ang makikita. Siya na lang ang nagsalita na baka maaaring palipatin sa mas maayos na higaan si Sarah. Hindi pala yun alam ng tiyahin nila dahil sa ibang kwarto niya pinatuloy si Sarah noon. Dahil laging ang abala, lagi ring wala sa bahay, hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi rin naman daw kasi nagsasabi si Sarah. Kaya simula nun, nailipat sa mas maayos na kwarto ang dalaga. Oo nga pala, bakit ikaw ang naglilinis ng bakuran? May kasambahay sila. Nasaan ba yung mga yon? Nandiyan naman, pero alam mo namang nakikitira lang ako rito. Mahirap walang gawin, baka may marinig na naman ako. Ha? Malamang yan, hindi to alam ni na auntie. Nagpapadala naman ng papa mo sa'yo ah. Bakit nahihiya ka? Wala nga akong alam kung magkano ba pinapadala ni Papa. Saka, feeling ko rin dapat ako magkikilos kasi nga hindi ko to bahay. Pinapakain din nila ako. Papayag ba silang kunin ka kung hindi nagbibigay si Tito? Hayaan mo, tatawagan ko si Tito. Paano mo sasabing hindi siya nagbibigay? Kasama niya pa nga ako minsan na nagpapadala ng pera kay Mon. Ang alam pa nga ni Tito, maayos ka rito. Kaya minsan, nagdadagdag siya kung may extra naman siya tapos malalaman ko parang kasambahay ang trato nila sa'yo. Huwag mo na sabihin kay Papa, baka mag-alala pa yun. Konting tiis na lang, makakaalis na ako rito. Alam ba ni auntie ang ginagawa ng demonyong magkapatid na yan? Ewan ko, si Kuya Mon at yung bruhan niyang kapatid nga ang naglagay sa akin doon. Pero hindi rin naman ako tinatanong ni na auntie kaya iniisip ko na baka alam nila. Imposible naman sigurong hindi. Si Kuya Mon kasi ang namamahala rito sa bahay. Kapag nagawa na yung bahay ko, lumipat ka na lang sa akin ha? Kesa naman nagtitiis ka rito. Di mo na kailangan magtiyaga. May ibang choice ka na. Kasama mo ko pati si mami at daddy. Wala na magpapatabas ng damo sa'yo. Alam mo, iba talaga ang trato nila sa'yo. Kasi inaalam nila kung maayos ba ang lagay mo. O kaya kung komportable ka, kung anong gusto mong kainin. Minsan, halatang halata mo rin yung pagkabayas nila eh. Ano kasi dito, napapansin lang ako pag may nagagawa akong hindi maganda o kapag may nagawa silang mali. Ganun siguro kapag magkakahawig kayo, hindi na iba ang trato sa'yo. Ano ba yung sinasabi mo? Kasalanan mo bang malakas ang dugo ng nanay mo? Medyo naiba lang naman yung mata mo eh. Pero hawig mo pa rin si Tito. Masyado lang sila mapangmata. Yung mga pinsan ko sa Iloilo, hindi ko pa nabalitaang ng ganyan ng ibang tao. Masyadong mapanghamak yung mga pinsan mong yan. Mga pinsan natin. Kaso wala naman akong kilalang pinsan sa side ng nanay ko. Kung may kilala ka doon, malamang sa kanila ka pupunta. Hindi ka dito nakikisama. Akala nila napakataas nila. Umaasa lang naman sila sa pera ng tatay nila. Baka nga binubulsa lang din nila pinapadala ni Tito eh. Naiinis pa naman ako sa mga mukhang pera. Minsan nga si Mon pang nangihingi ng pera sa tatay mo eh. Alam mo sana nasa legal na edad ka na eh. Sige na, dami ko na sinasabi. Magpahinga na tayo. May pasok ka pa sa school. Kinabukasan, maagang nagising si Sarah. Maglalakad lang kasi siya papasok sa paaralan, lalo na at nagtitipid siya. Nakita yon ng mabait niyang pinsan, kaya isinabay na lang siya sa sasakyan. Maayos ang naging takbo ng araw na yon, kahit na minsan nang iinis si Clara. Nung uwian na, nasa labas pa lang ng bahay, dinig na ni Sarah na nagtatalo sina Maru at Mon nang dahil sa kanya. Kapal na mukha mo, hindi ka na nahiya. Pagtapos mong ibulsa ang pera na ipinapadala ni Uncle, ang lakas ng loob mong maltratuhin si Sarah. Kahit isabay man lang siya sa sasakyan, hindi mo magawa. Hindi ka ba natatakot na malaman niya na magulang mo? Kung hindi ka sisip-sip, walang makakaalam. Ano ba napapala mo sa pagkampi mo dyan sa pinsan mong patay gutom ha? Magiging superhero ka ba kapag ipinagtanggol mo yan? Bait-baitan ka rin eh no? Para namang hindi kita kilala. Alam ko yung mga ganyan mo. May gusto ka lang makuha na mas malaking pera. Kunwari ka pa. Mas patay gutom ka pa sa kanya eh. Hindi ba ikaw ang nangunguha ng pera niya para sa panggastos mo dyan sa babae mong kahera? Tingin mo hindi ko alam ang ginagawa mo? Sino ka ba ha? Hindi kita kuya ha? Ni hindi kita tatay para magsalita ng ganyan sa akin. Kung may ginagawa man ako, buhay ko na yun. Di naman ako nanghihingi ng pera sa'yo ah. Hindi nga, pero pera na para kay Sarah yun. Baka nakakalimutan mong mas matanda ang tatay ko kaysa sa nanay mo. At kahit na anong gawin mo, makikinig pa rin ang nanay mo sa tatay ko. Mas may salita ako kaysa sa'yo. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Gamit-gamiti mo rin yung pag-iisip mo, pwede ba?
Kaya hanggang ngayon hindi ka pinapahawak ni Tito sa negosyo nyo eh. Kasi alam niyang babagsak agad yun kapag ikaw na ang humawak. Ngayon nga lang nahawak mo yung maliit yung tindahan, marami ng aberya. Kahit itong bahay nyo, hindi mo alam pamahalaan ng tama. Sa tanda mong yan, ganyan ka pa rin mag-isip. Bakit ba concern na concern ka sa pinsan mong yun, ha? Hindi naman natin siya pinsan buo, ah. Anak lang ng pinsan ni na mami yung hampas lupang yun. Kami ang buo mong pinsan, dapat sa amin ka kumampi. Masyado ka nagpapalaka sa kanya. Naghihirap na nga sila, aasa ka pa sa ambon niya. Huwag mo sabihin makikihut-hut ka rin sa kakarampot na pera na bigay ng tatay niya. Yan lang ang alam mo. Tingin mo sa lahat ng tao kasing ugali mo eh. Ganyan ba lahat ng tao nakapaligid sa'yo, ha? Tingin mo kaya lang sila dumidikit sa'yo dahil kailangan ka nila? Lahat ba nasa iyo na? Ang perfect mo naman pala. Kaya kapag wala na kayong pakinabang, inaalipusta nyo na. Ganyan pala ang turo sa inyo ni na auntie. Makakarating talaga tong pinaggagawa mo. Ibabalik ko naman kay Sarah yung nakuha ko ah. Hiniram ko lang. Bakit kailangan paabuti mo pa kina mami? Kaya mo, kapag nakuha ko yung allowance ko this month, ibibigay ko kagad sa kanya para hindi na umaandar yung bunganga mo. Kalalaki mong tao, ganyan ka. Siguraduhin mo lang, kung hindi mo kaya, kahit bili mo na lang ang mga pangangailangan niya. Baka gusto mo pang makarating sa daddy mo ang ginagawa mo. Kung sa tingin mo makakalusot ka sa mami mo, tignan na lang natin kung palampasin ka ng daddy mo. Kalalaki mo rin tao, hututero ka. Oo na nga, di ba? Ano pa bang gusto mong marinig mula sa akin? Kung hindi pa kita nahuli, siguro hanggang sa makalipat si Sarah, hindi mo ibibigay ang dapat sa kanya. Kung tratuhin mo siya dito, akala mo wala ka nakukuha sa kanya. Hindi ba sapat ang buwan-buwang nakukuha mo sa magulang mo? Bakit kailangan mo pang manguha ng hindi naman sa'yo? Isa pa, ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa rin ba marunong tumayo sa sarili mong mga paa at kailangan mo pang magnakaw? Pag nanakaw yan, o tignan mo ikaw, kinakausap ka, tinatalikuran mo pa ako. Bastos ka talaga kahit kailan eh. Napatigil lang si Mon sa paglalakad noong nakita niya si Sarah. Pagkatapos nun, umalis na ulit siya. Nung hapunan na, sabay-sabay silang kumakain. Walang nagsasalita pero halata na naiinis si Clara. Hindi lang siya makaapila dahil baka siya naman ang sungitan ng pinsan nila. Nung natapos na sila, tumulong na lang si Sarah magligpit ng pinagkainan. Naroon din si Maru. Ay, oo nga pala, baka gagabihin na ako sa pag-uwi bukas. Kasi attend pa kami ng kasal eh. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin para makaiwas ka sa dalawang kampo ng dilim. Ano, tara. Hindi na, okay lang ako. Maiba ko. Bakit mo alam yung babae ni Kuya Mon? Narinig ko kasi kayo kanina. Saka, salamat nga pala sa pagtatanggol mo ha. Hindi ka ba gagantihan ni Kuya Mon dahil sa ginawa mo? Subukan niya lang. Kahit ayahin ko siya ng suntukan, hindi yung papalag eh. Nadala lang ako ng galit kaya napalakas ang boses ko. Hindi ko naman siya gustong pahiyain eh. Kung tutusin, hindi ko naman masasabi yun kung hindi niya talaga ginawa. Tingin mo ba wala talagang alam ang mga tao rito? Imposible naman yun. Samantalang kahit sa mga tao dyan sa tabi-tabi, alam nila ang nangyayari. Tapos kayong mismong kasama sa bahay, walang alam? Baka alam, nagbubulag-bulagan lang. Sa totoo lang, sa dami ng nababalita kay Kuya Mon, hindi na namin alam kung ano ba ang totoo. Ang dami kasing galit sa kanya. Ang dami niya ba namang kalokohan na nagawa sa buhay? Totoo kaya yung nasagap mo? Yung tungkol sa babae niya? Siguro totoo. Pero kung mali, bakit hindi siya nangatwiran? Hindi nga niya ipinagtanggol ang sarili niya eh. Malamang totoo yun. Kung iisipin mo kasi, nagbibigay na ng allowance sa kanya sina auntie. Tapos kinukupit niya pa yung perang pinapadala sa ng papa mo. Puwera pa ron ha, kumukuha pa siya ng pera sa kahan nila. Babaero siya. Malamang yan sa babae niya ginagastos ang pera niya. Yun lang naman ang bisyo niya eh. Balita ko nga, nagbayad yan sa isa nilang kahera para manahimik. E paano? Hinipuan niya at hinalikan. Dinadaan niya lang talaga lahat sa pera, no? Meron nga silang dating kasambahay. Bago lang ako dito noon. Nung nakaraang Pasko, sa sobrang kalasingan niya, muntik na niyang mahalay. Hindi siya nakasuhan kasi ang laking pera ng inilabas ni na auntie. Kaya mayabang silang magkapatid eh, kasi alam nilang nababayaran lang lahat ng tao. Ang bilis kasi sa kanilang takasan lahat ng kasalanan nila dahil may pera sila. Magtataka ka pa ba? Magulang din naman din nila ang naglakad para hindi ma-report ang pinakamamahal nilang anak. Nagalit lang si na auntie at tinanggalan siya ng allowance ng 3 buwan pero yun lang. Bukod doon, wala nang ibang parusa. Malaya pa rin gumawa ng kalokohan. Hayaan mo, hindi magtatagal niyan, makukuha rin nila ang karma nila.
Kaya ang dapat nating isipin kung paano mo makukuha yung perang pinapadala ni Tito sa'yo. Hindi pwedeng hindi yun ibabalik ni Mon. Kawawa naman si Papa. Napunta yung mga pinaghirapan niyang pera sa ganong tao. Yan siguro yung sinabi ni Kuya mo na sa maling tao kasi nagtitiwala si Papa. Tingnan mo, nagtiwala siya sa kanya. Ikaw lang naman kasi ginaganyan niya kasi hindi ka marunong lumaban. Kung nalaman mo ba dati na pinapadalan ka ni Uncle, kaya mo bang sumagot sa kanya? Masusumbatan mo ba siya at kaya mong kunin yung pera mo? Mali ka kasi nang nilalapitan. Hindi mo dapat sinusumbong kay auntie. Dapat kay uncle mo dinidiretso. Alam mo namang pagtatakpan lang siya ng nanay niya eh. Iba rin kasi si Mon eh. Kahit tarantado, nakukuha pa rin ng tiwala ng tao. Tumatawag naman ako minsan, kaya lang mahalang makitawag sa labas. Alam mo namang nagtitipid ako. Pati ba telepono pinagdadamot pa nila sa'yo? Mahal daw kasi ang bayad, kaya ayaw nila ipagamit sa akin. Ang lakas talaga ng loob ng magkapatid na yan. Kung gusto mo, makitawag ka na lang dun sa store namin. Nakapagpakabit naman na kami ron. Medyo maingay lang kasi maraming tao. Talaga? Tamang-tama. Halos ilang linggo ko na rin hindi natatawagan si Papa. Hindi ba nakakahiya? O kaya, babayaran na lang kita. Pero mababa lang sana singil mo. Kasi nagtitipid talaga ako. Ang daming gasto sa school. Ano ka ba? Magpapabayad pa ba ako? Samahan na lang kita papunta sa amin sa susunod na araw. Kaso, aalis na ako rito. Mawawalan ka na naman ng kakampi. Huwag kang mag-alala. Sanay naman na ako sa kanila eh. Pero para hindi ka na mag-isip, maglalagi na lang ako sa labas kung sakali para hindi nila ako makita. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa linggo at buwan. Umabot pa ulit sa pagdating ng bakasyon. Ang daming pang-aalipusta na tiniis ni Sarah sa dalawa niyang pinsan. Kung ano-ano na lang ang inuutos sa kanya. Minsan nga, kahit natutulog na siya ay gigisingin pa siya para lang magpakuha o magpatimpla ng iinumin nila. Hanggang sa isang araw, kinausap siya ni Mon. Oh, paano ba yan? Mag-isa ka lang sa bahay mamaya. Wala si Manang. Alam mo na gagawin mo ha? Laban mo ng maayos sa mga damit ko. Ha? Saan sila nagpunta? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Pinapunta ko sila sa kabilang bahay. Walang ibang gagawa ng gawaing bahay dito kundi ikaw lang. Dalihan mo na. Kakapalit lang nila ng mga kurtina at kubrekama. Kaya tambak na naman yung labahin. Pero unahin mo yung mga damit ko ha. Hindi po ba pwedeng bukas na lang? Maggagabi na po kasi. Inuutusan mo rin akong magluto. Hindi ko po kaya lahat yun ng ganitong oras. Problema ba yun? Aba, kung maaari, pagsabay mo. Alam mo kung kumikilos ka na, mas maaga ka matatapos. Ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan? Inuuna mo kasi ang pagrereklamo. Kaso kasi... O ano na naman? Dami mong katwiran. Gumawa ka kung ayaw mong hindi ka na naman makakain. Huwag ka na magluto. Tutal, hindi ka rin naman gagawa ng gawaing bahay eh. Peste ka. Pinapainit mo na naman ang ulo ko. Pwede bang tumulong na lang ako kung anong kaya ko? Hindi ko rin naman kasi ito responsibilidad. At sino ang tingin mong gagawa niyan? Ako? Si Clara? Baka nakakalimutan mong bahay namin to at nakikitira ka lang. Ilang beses ko bang uulitin to sa'yo ha? Ilang beses ba naming ipapaalala na sampid ka lang? Hindi ka nga nagbabayad ng renta dito. Di ka man lang mahiya. Kala mo ba ikaw ang amo rito? Wala si Maru, kaya walang magtatanggol sa'yo. Kung ayaw mong gumawa, walang problema sa akin. Huwag kang kumain hanggat hindi mo natatapos ang mga pinagagawa ko. Huwag kang magpaawa dahil hindi ka nakakaawa. Alam ba ni auntie yung ginagawa mo? Ha? Kinukuha mo pa rin yung pera na para sa akin. Hindi mo pa nga binabalik yung sinasabi mong ibabalik mo. Magsusumbong ka? Ang lakas na pala ng loob mo, no? Ikaw babae, ipasok mo to sa kukote mo, ha? Aso ka lang dito kapag sinabi kong tumahol ka, tatahol ka. Kayang-kaya kitang kalad ka rin palabas dito. Magpasalamat ka at hindi pa kita pinapalayas. Masyado ka na nagmamalaki ngayon Anong ibubuga mo ha? Mag-isip ka nga mabuti. Tingin mo matutulungan ka ni Maru kapag sa kalsada ka na nakatira? Tingin mo ba yung binibigay na pera ng tatay mo sasapat sa gastusin mo? Hindi. Sobrang walang halaga yun. Kahit pambayad ng upa mo, hindi yun sasapat. Ano pa ipangkakain mo, ha? Pasalamat ka nga't may nakakain kang masarap dito sa pamamahay namin, eh. Tumanda ka ng walang pinagkatandaan. Nagmamalaki ka ba dahil kay Maru? Tingin mo ba sasaluhin ka talaga nila?
Para namang hindi mo alam na takot silang magtiwala kahit sa kamag-anak nila. Kasi kung totoo natutulungan ka niya, di ba una pa lang dapat nandun ka? Hindi dito? Ano? May gusto ka pa bang malaman na katotohanan? Baka masaktan ka pa. Hindi ka na makapagsalita kasi alam mong totoo, di ba? Mahirap na pong tapusin yung pinapagawa nyo. Maaga na lang akong gigising bukas. Hindi. Ngayon mo gagawin yon. Alis na ako. Ikaw nang bahala sa biniling ko, ha. Huwag mo kong uutakan at sa susunod na sumagot ka pa, hindi lang yan ang gagawin mo. Maliwanag? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Ganyan. Mabuti na yung nagkakalinawan tayo. Kapag dumating si Clara, sabihin mo sa kanyang puntahan na lang ako sa tindahan. Sa labas na lang kami kakain ng kapatid ko. Hayaan mo, kapag may tira kami, uuwian ka namin. Sinunod na lang ni Sarah ang lahat ng utos sa kanya. Nagluto siya ng pagkain niya. Matapos nun ay nilabhan ang sandamakmak na labahin. Mabusisi ang ginawa niya sa mga damit ni Mon dahil sa sobrang arte nito. Halos madaling araw na nung nakauwi ang magkapatid. Nakauwi na rin tong magkapatid na to. Impyerno na naman ang buhay ko. Sarah, lumapit ka nga rito. Halika. Bilisan mo, naiinis na naman ako eh. Bakit? Ano na naman bang ginawa ko? Eto na ba yung mga pinalaba ko sa'yo? Ni isa wala man lang natuyo. Inabot na kasi ako ng dilim. Nai-dryer naman yan kaso hindi matuyo. Yung mga damit nyo, hindi ko na rin sinampay. Mahamog na kasi. Bukas na lang ng maaga bago ako pumasok. Sabi ko naman kasi bukas na lang ako maglalaba. O paano ba yan? Ikaw ang hindi tumupad sa usapan natin. Hindi naman kita pwedeng pakainin kung hindi mo ginawa ang usapan natin. Hindi ba? May dala ka bang pagkain? Wala rin naman eh. At talagang umaasa ka pang bibigyan kita ng pagkain? Ay, tama na yan, kuya. Pagod na ako. Pabayaan mo na yung hampas lupa na yan. Bukas mo na yung balikan. Basta tayo, busog tayo ngayon. Kinabukasan, paggising ni Sarah, wala na kahit na anong pagkain sa kusina. Itinago pala yun ni Mon dahil nga ayaw niyang pakainin ng pinsan niya. Maglalabas lang daw siya ng pagkain kapag silang magkapatid ang kakain. Mabuti na lang kahit paano may natitira pang pera si Sarah, kaya yon ang pinangkakain niya. Isang araw, bumalik si Maru, pero mukhang may hinahanap itong importanteng gamit. Oh, anong problema? Gusto mo bang tulungan kita? Ano bang hinahanap mo? Napansin mo ba yung sobre kong nakaipit sa mga libro dyan? Nakalimutan ko kasi rito eh. Hindi ko agad nabalikan. Ay, hindi ko napansin. Ang tagal na nun ah. Baka naman nagkamali ka lang sa iba mo na ilagay. Hindi pwedeng magkamali ako eh. Lagot ako kay Daddy. Nandun yung pera na ipambabahid sa mga trabahador namin. Oh, hala ka. Tulungan na nga kita. Mukhang malaking halaga yun ah. Buong hapon hanggang gabi ang inabot nila para hanapin ang sobre. Binaliktad na nila ang lahat ng gamit. Ilang beses na rin nilang binulatlat lahat ng libro. Nagbabaka sakali na makita yon. Hanggang sa lumabas si Clara dahil naiingayan sa kanilang dalawa. Gabing-gabi na. Ano bang ginagawa niyo dyan? Pumasok ba kayo rito sa kwarto na to? At ano naman ang gagawin ko dyan sa masikip at maliit na kwartong yan, ha? Hoy, may mapapala ba ako dito? At saka, pwede ba? Magdahan-dahan naman kayo? Parang kayo lang yung nandito eh. May ginagawa ako. Niingayan ako sa inyo. Naghahanap kasi kami ng sobre. Baka naman nakita mo. Pambayad niya yun sa mga tao nila eh. Oh, sino na magkakainteres sa kakarampot na pera? Baka masyado lang kayong burara. Baka naman ikaw ang kumuha nun, Sarah. Oh, ikaw lang naman yung nakakapasok sa kwarto na yan, ah. Oh, ikaw lang din yung nakakaalam kung may pera dyan o wala. Hindi ako nakikialam ng hindi ko gamit. Saka hindi ko naman alam na may pera dyan. Oh, kita mo? Mukha kang guilty. Hindi malabong kinuha niya. Kunyari pang tumutulong maghanap. Ay, makaalis na nga. Huwag nga kayong maingay dyan, ah. Ha? Wala akong kinuha, kuya. Promise, hindi ko talaga alam na may pera dyan. Hindi ka naniniwala sa akin? Hindi ko alam. Kasi ikaw lang naman yung tao rito. Naiintindihan ko naman. Pero maniwala ka sa akin. Hindi ako yung kumuha ng pera mo. Kahit na anong paliwanag ni Sarah, baka sa mukha ng pinsan niyang hindi ito naniniwala sa kanya. Dagdag pa na kinabukasan, hindi na nila mahagilap si Sarah.
Hindi ito pumasok sa paaralan at hindi nila alam kung saan na ito nagpunta. Kung ano-ano na rin ang sinasabi ni Namon at Clara. Inuudyokan nila si Maru na maniwalang si Sarah nga ang magnanakaw dahil walang naipapadala ang tatay nito. Hindi ko nga kinuha yun. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Sus, ang galing mo talaga magpaawa kahit kailan. Kahit anong sabihin mo, alam na namin lahat, no? Kita mo na, kahit si Maru, pinagbibintangan ka na. Kasi nga, magnanakaw ka. Ano, akala mo ba hindi ko alam na nakausap mo yung tatay mo? Naaalis ka rito? Totoo ba yon, Sarah? Oo, aalis na ako rito dahil hindi ko na kaya. Pero hindi ibig sabihin na magnanakaw na nga ako. Ayoko na ng ganito. Kaya nga ang sabi ko kay Papa, kahit na maliit na kwarto lang, kahit pa may mga kasama akong daga, pagtitiisan ko, kaysa manatili ako rito sa mga kamag-anak naming hindi naman nakikita ang halaga ko. Ay sus, nagpapaawa pa nga. Alam mo, Maru, kung ako sa'yo, idedemanda ko yan. Sakto, malapit na siya maging 18. Diskarte kasi nila ng tatay niya yan para kapag nakakuha sila ng malaking pera, mabubuhay sila na malayo sa atin. Oo, kaya naman pala nilang bumukod Bakit kailangan pa ni Sarah na isiksik yung sarili niya dito, di ba? Akalain mo yun? Sa dami ng taong tatalo sa'yo, Maru, yung pinsan mo pang pinagtatanggol mo sa lahat. Nakakatawa lang Baka naman mas maniwala ka pa sa kanya, ha? Ewan ko kung ikaw naman ang itakwil ng daddy mo dahil sa perang ninakaw ng paborito mong kamag-anak. Dahil sa paglala ng mga nangyayari at hindi na kinakaya ni Sarah ang pagbibintang sa bagay na hindi niya ginawa, nagmakaawa na siya sa tatay niyang ilayo na siya sa mga kamag-anak niyang yun. Mabuti na lang nakinig sa kanya ang ama. Kumuha na lang sila ng maliit na upahan. Kahit na sobrang liit na kwarto lang ang upahan na yon, mas payapa naman para kay Sarah. Isang araw, bumisita sa kanya ang pinsan niyang si Maru. Oh, napadalaw ka. Bakit? Nandyan ba si Uncle? Anong kailangan mo? Gusto ko lang sanang manghingi ng tawad. Pasensya ka na. Hindi ako naniwala sa'yo. Ang totoo nga niyan, nahihiya ako makipag-usap sa'yo kasi hindi ko alam kung mapapatawad mo ko. Ako na nga lang ang nag-iisa mong kakampi tapos ganun pa yung gagawin ko. Hindi mo naman kasi maalis sa akin ng mataranta kung alam mo lang. Muntik na mawala ng tiwala sa akin si Daddy. Bakit mo sinasabi ngayon sa akin yan? Di ba mas pinili niyong paratangan ako magnanakaw? Ikaw mismo, magkasabay tayong umalis nun. Sa dami ng taong una mong pagbibintangan, ako pa talaga? Oo, wala akong pera, pero hindi ako magnanakaw. Kaya nga humihingi ako ng tawad Hindi dapat ako nagduda. Siguro nakita niyo na kung sinong kumuha ng pera mo kaya nandito ka ngayon. Ang totoo nga niyan, pagtapos niyong umalis, lalong nagduda si Daddy na baka ikaw talaga ang kumuha. Pero pinagtanggol ka ni Mami. Kung sana ginawa ko rin yun, hindi ka sana galit sa akin ngayon. Isa pa, pinahalughog talaga yung buong bahay ni na Auntie para mahanap yung pera. May nakita ba? Meron, sa kwarto ni Mon. Nakita nilang nakaipit yung mga pera sa libro dun. Tapos, nasa basurahan na yung sobre ko. Kaya ngayon lang ako nagpunta kasi nahihiya talaga ako magpakita sa'yo Alam ko naman ang ugali mo pero pinagdudahan pa rin kita. Ano bang magagawa ko? Sila yung buo mong pinsan Mas lamang naman talaga yung pagiging magkadugo nyo. Hayaan mo na. Ganun talaga kapag walang pera ang isang tao. Alam ko namang mali ako. Nagpadala ako sa takot kay Daddy. Kaya kahit mali, naniwala ako kay Clara. Nalaman ko na alam pala ni Clara lahat. Sinadya niya lang sabihing ikaw. Kaya nga nandito ko Heto nga madami akong dalang pagkain. Pambawi sa'yo. Nagbukas na yung maliit na kainan namin Sige na naman bati na tayo. Hayaan mo, kahit kailan hindi na ako maniniwala sa iba pwera sa'yo. Pangako yan. Anong sabi ni na Auntie? Sa ngayon, si Clara na lang ang naiwan sa bahay nila dyan. Si Mon naman isinama nila sa kung saan. Nangako sila na kapag naulit pa yon, ipapahuli na nila si Mon. Pero hindi ako naniniwala na mababantayan nila yon. Baka isang buwan lang balik na naman yung sa bahay nila. Gagawa na naman ng kalukuhan. Paano naman yung babae niya? Buti pumayag na malayo sa kanya. Ano naman magagawa niya? Baka nga ipakasal na lang daw si Mon sa ibang babae. Kasi kung ano-anong tinuturo ng babae sa kanya. Nagtataka lang ako Paano nalaman ni Mon na may pera ako sa sobre? Ikaw lang naman ang kasama ko. Ako lang ba talaga?
Kasalanan mo rin naman. Di ba nadatnan kitang nagbibilang ng pera sa sala bago ka nawalan? Sabi mo pa itatabi mo na lang sa bag mo baka makalimutan mo kapag araw na ng sahuran. Oh, baka yun ang nakita ni Kuya Mon. Sa bagay, alam ko na nga na ganun si Mon eh. Hindi pa ako nag-ingat. Sorry talaga ha. Mahaba ang naging usapan ng magpinsan, pero sa huli naman ay nagkapatawaran sila. Simula nang nangyaring yun, nagsumikap talaga si Sarah na mabago ang buhay nila. Nagtiis siya sa maliit na kwarto. Nung tumuntong siya ng wastong edad, nagtrabaho siya para matulungan din ang ama na pilit bumabawi sa buhay kahit laging inaapi ng mga kamag-anak nila. Kahit na ganun, hindi pa rin nagbabago si Clara. Lalo na si Mon, na kahit na hindi sila nakatira sa iisang bahay, ay lagi pa rin siyang nilalait. Pero kada pang mamata kay Sarah, ginagamit niya yon para mas lalong iangat ang sarili niya sa hirap. Hanggang sa lumipas ang 15 taon. Kailan mo balak magpa-bless ng bahay? Hindi ko pa nga alam. Sa susunod na buwan pa kasi matatapos yung kontrata ko dun sa inuupahan ko. Sayang naman yung deposito. Ayaw namang ibalik kasi nasa kontratang hindi ako pwedeng mag-refund kung wala naman naging problema sa inuupahan. Ayaw niya kasing basta-basta umaalis ang mga tenant niya na para bang nagpapatago sila ng pera sa kanya. Pero alam naman nating nagastos niya na yun, syempre. That's valid. Syempre sa view ng business, pangit din naman yun. Ikaw kamo, kailan mo balak ipabless yung bahay na kabibili nyo lang? Yung bahay ni na Kuya Mon noon? Matagal naman na kayong tumira dun eh. Bakit ko pa ipapabless? Wala namang multo dun. Hindi mo masasabi. Tandaan mo yung mga dating nakatira doon. Medyo kampo ni Lucifer. Mamaya kung anong kamalasan pa iniwan nila doon. Sigurado kang hindi mo ipapabless? Saka nagtataka rin ako sa inyo eh. Sa dinami-rami ng lupang kaya niyong bilhin, talagang pinilit niyo pang kunin yung dating lupa nila, auntie. Kung hindi nga lang talaga nakiusap si auntie. Alam mo namang kailangan nila yung pera. Lalo ngayong wala na si uncle. Saan sila kukuha ng pera sa mga gastos nila? Nangungutang nga siya kasi walang bahay si Mon. Kailangan ng bayad sa uupahan nito. Papautangin naman ba? Malamang, pamangkin niya pa rin naman yun. Tapos may mga anak pa sila nung asawa niya. Isang 7 years old tsaka pinakabata 3 years old yata. Meron pang dinadala misis niya. Due date na nga yata noong next month. Nagsabay-sabay pa. Kawawa naman si auntie. Sagot niya pa rin yung anak niya na yon hanggang ngayon. Pero parang ang bilis naman no. Nasa 15 years na rin ang nakalipas. Parang kailan lang nakikitira pa ako sa kanila. Si Kuya Mon sobrang arte pa kapag nagpapalaban ng damit niya. Sa dami ba namang ginawa ng pinsan nating yun, paanong hindi sila maghihirap? Nalulung sa sugal yun, nagnakaw, ng babae, ang dami pang hindi ko na alam eh. Basta nagkandamalas-malas na sila kasi ayaw din magbago ng tao na yun. Parehas lang sila ng kapatid niya. Ubus pera nila kay Clara kasi sobrang luho. Kada linggo nasa ibang bansa kasama yung mga barkada niya. Ngayon, walang matawag na kaibigan. Naghihirap na eh. Ay, akala ko pinalayas na yung si Clara. Bago nagsarado yung negosyo ni na Uncle. Tandaan mo, dati pa man, hirap nang iahon ni Uncle yung negosyo nila magmula ng Simon ang naghawak. Ang daming mababang quality ang naisoli. Tapos, pati inventory, ang laki ng gap. Isipin mo pa yung sa cash flow. Kaya nga inatake sa puso si Uncle dahil sa kagagawa ng mga mabubuti niyang anak. Sunod-sunod na problema binigay sa kanya eh. Ang dami niya pang binabayarang kautangan ni Mon. Nung nilibing si Uncle, hindi mo nga makita si Clara na nagpunta. Wala ring utang na loob yung ampon na yun. Ang katwiran niya, may pamilya na siyang inaasikaso. Halos kalahating milyon ang halaga ng nanakaw niya eh. Mahal na mahal ni auntie yung bruha na yun. Ayun, kahit tinatarantado na sila, hindi pa rin nila pinakulong. May balita ka ba sa kanya? Ang alam ko lang, nag-asawa siya ng mayaman. Maski isa sa amin, hindi naman imbitado nung kasal niya eh. Kahit mga kaibigan niya. Nung nakaraang linggo lang, nakita ko siyang bumaba ng sasakyan. Pumuntang mall. Masarap pa rin buhay niya. Yung mga ninakawan niya, nandito, naghihirap, hindi na alam ang gagawin. Nagpatuloy ang pag-uusap ng magpinsan tungkol sa dalawang magkapatid. May halong awa pa rin ang nararamdaman ni Sarah, pero malaking pasalamat na rin na kahit nahirapan siya, mas pinili niyang lumayo sa mga ito. Isang araw, napansin ni Sarah ang pinsan niyang babae. Ang nakapagtataka, ang dumi ng suot nito. May pasa sa braso at bitbit pa ang anak.
Bakit mo ba ako sinusundan? Pasensya ka na. Wala na kasi akong malapitang iba. Hindi ko na kasi matiis yung asawa ko eh. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa naalala kita. Wala ka bang kaibigan? Nasaan na yung mga pinagmamalaki mong kaibigan noon? Hindi ba maganda na ang buhay mo sa asawa mo? Nakikita mo naman yung itsura ko, di ba? Paano mo nasabing maganda yung buhay ko? Oo, ginusto kong asawahin yung gurang na yon kasi akala ko mabibigay niya yung luho ko. Hindi ko naman alam na ganito yung aabutin ko eh. Kita mo? Pumatol ka pa pala sa matanda tapos ganyan lang kahihinatnan mo? Bakit hindi ka manghingi ng tulong sa kuya mo? Di ba kayong dalawang magkakampi? Lahat ng kalokohan nyo sinasalo nyo ang isa't isa? Malabo naman kasi akong tulungan ni kuya. Siya pa nga yung nagpakilala sa akin sa asawa ko eh. Kaya ngayon, hindi ako makaalis. Mabait naman yung asawa ko nung una. Nagbago lang siya nung nagkaanak na kami. Lagi na niya ako sinasaktan. Inaasahan niya ako na gagawa ko ng mga gawaing bahay kasi daw ako yung asawa niya. Lahat ng pagmamalupit ko sa'yo dati, nararanasan ko na ngayon yun sa asawa ko. Nakatikim pa nga ako ng sampal eh, kapag may naiiwan akong dumi. Hindi ko na talaga siya kayang tiisin. Sobrang higpit niya. Alam mo ba, ginagawa niya akong alila. Matapos na mga ginawa mo sa akin, hihingi ka pa ng tulong? Bakit? Kahit ano namang mangyayari, pinakasamahan naman kita. Naging malapit naman tayo sa isa't isa, hindi ba? Hindi ka ba naawa sa pamangkin mo? Halos 2 araw na kaming walang makain. Kung anong gusto mo, sige, gagawin ko. Marunong na akong tumulong sa gawaing bahay. Sa itsura mong yan, makakagawa ka ba ng gawaing bahay? Parang ilang buwan na lang manganganak ka na. Baka mapaanak ka ng wala sa oras, ako pa ang may kasalanan. Bakit ba ngayong tahimik na ang buhay ko Saka mo pa naisip guluhin. Sa inyong dalawa ng kuya mo, ikaw ang laging masama ang pakikisama sa akin. Kung kailan walang-wala ka, saka mo ako maiisip. Hindi kumibo si Clara. Umiyak lang siya. Kaya ang ginawa ni Sarah, isinama niya ang pinsan niya. Akala pa naman ito, sa bahay siya ni Sarah dadalhin. Pero hindi niya alam, iba ang plano nito. Nang makarating sila sa isang bahay, kumatok si Sarah. Nakalimutan mo ba yung susi? Mukhang gumanda na yung buhay mo talaga. Kahit hindi ganun kalakihan, may tirahan ka na sariling sayo. Ilan yung kasambahay mo? Iilan lang ang tao rito, huwag ka mag-alala. Pagbukas ng pinto, bumungad ang asawa ni Mon at agad silang pinapasok. Nagtaka pa si Clara pero wala na siyang nagawa. Maya-maya pa ay lumabas na ang kuya niya. Hindi pa sila nag-uusap, ramdam na ang mainit na tensyon sa pagitan nila. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba nahihiyang ipakita yung mukha mo pagtapos sa mga ginawa mo? Sinamahan ko siya rito. Naghahanap kasi siya ng matutuluyan Siguro naman matutulungan mo siya. Bakit naman dito mo ko dinala? Ang sabi mo, dadalhin mo ako sa bahay mo. Bakit? Tama lang naman na dito ka sa kuya mo Kayo dapat ang magkakampi. Isa pa, wala ko sinabi sa'yo na dadaling kita sa bahay ko. Ayoko nagdadala ng ibang tao sa bahay ko. Kahit itanong mo kay Maru, alam niya yun. Sinabi ko nang ayaw na kita makita. 2 pa kayo rito. Mga buwisi talaga kayo. Lumalayo na nga ako sa kamalasan na bit-bit nyo. Lapit pa kayo ng lapit sa akin. Tingin mo gusto ko rito? Ako lang ang sinisisi niyo sa lahat. Kung tutuusin sa ating dalawa, mas malaki naging kasalanan mo. Tumulong lang akong pagtakpan ka. Wala kang utang na loob. Ako pa inilaglag mo kina mami. Kaya ngayon ganito yung buhay ko Kasalanan mo tong lahat. Kung hindi mo sana ako itinuring na magnanakaw, hindi ko naman gagawin yan Oo, naging maldita ako pero hindi ako magnanakaw. Nung nahuli nilang nagsusugal ka, nilaglag mo ko. Kaya ako napalayas. Anong gusto mo, ako lang ang maparusahan? Hindi ba nangako ka rin pagtatakpan ako? Bakit ngayon nagre-reklamo ka? Pero nung pinalayas ako, hindi mo man lang naisip na hanapin ako. Hindi mo man lang ako tinulungan. Tingin mo ba makakapangasawa ka ng mayaman kung hindi dahil sa akin? Pasalamat ka nga at maganda pa rin ang buhay mo kahit na magnanakaw ka. Maganda ba para sa'yo tong sitwasyon ko, ha? Wala kang kwentang kuya. Trinato kitang tunay na kapatid. Gusto mo nang labasan ng baho? Okay, sige. Alam ba ng asawa mo kung gaano ka kamanyakis? Ha? Halos lahat ng kahera natin, di ba nilandi mo? Ilan doon ang naanakan mo? Kung gaano kalaking pera ang nawaldas mo kababayad sa mga kaso na tinatakasan mo.
kung ilan yung mga babaeng naghahasa mo at ilang pamilya ang nawalan ng anak na babae dahil sa'yo. Nagbago ka na ba, ha? Kahit may mga nagpakamatay na dahil sa'yo? Diba? Hindi! Tumigil ka na! O ano? Ngayon, wala ka masabi? Yan lang ang alam mo. Ang saktan ako para hindi makapagsalita. Anong gagawin mo? Sakalin mo ko para habang buhay wala makaalam ng lihim mo? Nagpunta ka lang ba rito sa bahay namin para mag-eskandalo? Nakakahiya ka. Kaya walang pinatutunguhan yung buhay mo eh. Wala kang ibang alam gawin kundi ang guluhin ang buhay ng iba. Napakasama mong tao! Nung kinailangan namin ng tulong, anong ginawa mo? Binigyan kita ng asawang kaya ka masuportahan pero hindi mo ko tinulungan. Anong karapatan mo magbalaki dito? Hanggang ngayon, hirap kami sa pag-ahon ng negosyo namin. Manggagamit ka! Wala ka lang utak! Wala ka talagang puso. Kahit sa pagkamatay ni Daddy, ikaw rin ang may kasalanan. Ang galing mo kasing manira ng buhay ng tao. Ikaw ang pumatay sa kanila. Kung hindi ka sumama dyan sa asawa mo ngayon, hindi mag-aalala si Daddy. Pinalayas ka lang pero ikaw ang nagmataas na hindi humingi ng tawad. Kasalanan mo kung bakit ako sinisisi ni Mami. Kaya hanggang ngayon hindi niya pa rin ako matingnan sa mukha. At talagang sumama ka pa dyan sa isang hampas lupa na yan, ha? Ano, kay Sarah ka na ngayong kakampi? Parehas lang kayong walang kwenta eh. Lumayas kayo rito! Layas! Sa galit ni Mon, naitulak niya ang kapatid niya. Sa labas pa lang ng pinto, dinudugo na si Clara. Mabuti na lang kahit paano, nadala siya sa ospital. Ang unang hiningian ni Sarah ng tulong ay ang pinsan nilang si Maru. O ano, kumusta naman siya? Okay naman na, sinasalinan na ng dugo. Eh yung anak niya, kumusta? Nandun, galit na galit yung asawa. Yari yun si Mon kapag nagkataon. Hindi niya ba naisip si Clara? Alam kong importante sa kanya ang bata pero paano si Clara? Hindi ko rin alam. Pero malamang yan, gulo ang mangyayari. Eh bakit mo naman kasi dinala si Clara dun? Sila yung magkapatid eh. Sila dapat ang magkakampi. Malay ko bang sa sobrang sama nila tinalo din nila ang isa't isa. Pero grabe yung karma nilang dalawa, no? Ganun siguro talaga ang buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon laging panalo ang nang aapi. Kahit pa ilang taon ang lumipas, doon aatake ang karma. Kahit akala nilang tahimik na lahat, doon pababawi sa kanila. Nakakaawa lang, pero wala eh. Naging masaya naman sila nung una. Sa kasamaan nga lang. Gaya nga ng sinabi ni Maru, gulo nga ang kinalabasan ng lahat. Nakunan si Clara dahil sa pagtulak ni Mon. Galit na galit lalo ang asawa ni Clara at doon lumabas na may iba pa palang nawaldas na pera si Mon. Talagang sinaid sila. Nawalan sila ng bahay dahil doon kinailangang ipaampon ang mga anak ni Mon sa iba nilang mga kamag-anak. Naalala ni Sarah ang sarili niya noon. Naawa siya sa mga bata pero wala naman siyang ibang magagawa. Maaaring nadamay ang mga bata sa karma ng magulang nila. Si Clara naman, sa sobrang pagbugbog sa kanya ng asawa niya ay nabaliw na siya. Ang daming nangyari sa magkapatid. Kahit mismong si Mon, nagulpi siya. Malakas ang tama ng ulo niya, kaya hindi na siya makagalaw. Ang kasama na lang niya ay ang asawa niyang hindi siya maiwan-iwan. Ito ang nagsasakripisyo para sa kanya. Nagtatrabaho para kahit paano ay mabuhay sila. Sa mga panahon na yon, kung anong pagdurusa ng magkapatid, siya namang ganda ng buhay ni Sarah. Minsan pa, dahil naaawa siya, sinubukan niyang puntahan si Mon at ang asawa nito. May isa pa kayong anak na hindi napapaampon. Ako na lang ang kukuha sa bata. Kawawa naman, kaysa sa ibang tao niyo pa ipaampon. Baka kawawain lang. Malis ka na. Baka saktan mo pang anak ko. Alam mo, nakarma ka na nga't lahat-lahat, hindi ka pa rin nagbabago. Wala akong gagawing masama sa anak mo. Hindi ko naman gagawin sa kanya yung ginawa mo sa akin noon. Mabuting tao pa rin ako kahit paano. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Malis ka na. Yung asawa mo na lang ang magdesisyon. Sige, ano bang gusto nyo? Lumaki sa ganitong buhay ang bata? O nasa akin siya at pag-aaralin ko? Pumili na lang kayo. Hayaan mo na, Kuya Mon. Kahit na hindi kayo naging mabuti sa akin at hindi kayo humingi ng tawad, sige na, patatawarin ko na kayo. Dahil alam kong mas mahirap pa rin ang karma na pinagbabayaran nyo. Noong una,
Galit pa si Mon at ayaw niyang ipaampon ang anak niya kay Sarah. Iniisip niya kasi na baka gawin lang itong alipin o alipustahin gaya ng ginawa niya sa pinsan niya noon. Pero wala na siyang nagawa noong nagdesisyon na ang asawa niya. Kung hindi nga naman maaalagaan ng bata, mas magiging kawawa ito. Kahit pa anak ng taong nang alipusta sa kanya ang batang inaalagaan ni Sarah, hindi niya ito itinuring na iba. Ayaw niyang may ibang bata pang makaranas ng minsan niyang napagdaanan. Hanggang sa kasalukuyang panahon, nagdurusa pa rin si Mon sa sakit niya. Pinagbabayaran pa rin nila ni Clara ang karma na walang katapusang naniningil sa kanila. Mabait naman ang batang alaga ni Sarah, na hanggang ngayon ay kasama niya pa rin. Minsan, may mga taong nagiging mapagmataas dahil sa paniniwalang mas nakakaangat sila kaysa sa iba. Kapag may pera, maginhawang buhay o mas magandang katayuan, madali nilang nalilimutan ang paggalang at malasakit sa kapwa. Ngunit ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman, sa laki ng bahay o sa estado sa buhay, kundi sa paraan ng pakikitungo niya sa mga taong walang maibabalik na kapalit. Hindi rin tama na maliitin o abusuhin ang isang taong nangangailangan ng tulong. Ang pagiging mabuti sa kapwa ay hindi dapat nakadepende sa kung ano ang meron o wala ang isang tao. Tandaan nating maaaring magbago ang takbo ng buhay anumang oras. Ang taong inaalipusta ngayon ay maaaring maging matagumpay balang araw at ang taong mapagmataas ay maaari ring maranasan ang sitwasyong minsan niyang ipinagkait sa iba. Kaya maging mapagpakumbaba tayo sa lahat ng pagkakataon. Tratuhin natin ang bawat isa ng may respeto, lalo na ang mga taong dumadaan sa pagsubok, sapagkat ang kabutihan ay hindi kailanman nasusukat sa dami ng ating pag-aari, kundi sa laki ng ating puso. Sa huli, ang respeto at malasakit sa kapwa, ang yaman na hindi kailanman mawawala. May kakayahan man sa pera o wala, laging isipin na ang tunay na yaman ay ang mabuting pakikitungo sa kapwa, lalo na sa sariling pamilya. Kaya huwag maging mapang-api na kamag-anak. Kayo ba mga apo, naranasan nyo na rin bang makitira sa kamag-anak nyo? Ano ang inyong karanasan? Maaari nyo yang ibahagi sa amin, kasabay na rin ang inyong opinyon at komento. Naway nakapaghatid ito sa inyo ng magandang aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa araw-araw ninyong pagsubaybay sa ating mga kwento, mga apo.